Nagulat si Linny nang marinig ang 300,000. Han itinataghay nagulat uttered 300,000 ilang taon mo kailangang lumaban para kumita ng 300,000. Biglang nagulat ang pamilya. Sandali bakit pamilyar ang taong ito? Pinagmasdan ko ang binata na bumaba ng sasakyan. She exclaimed sa pagkamangha na pabulalas siya sa pagkagulat. Depression talaga ang depression. Hindi siya makapaniwala sa naisip matangkad at gwapo ang batang Kim. Matangkad at gwapo ang si Linny. Malalim lang ang sinabi ni Inu Willow, malalim lang ang sinabi ni Chu Yuyan, tahimik lang ang sinabi ni Inu Willow na patingin siya sa dalawang taong malapit sa ibaba niya na nakatulala. Milyonaryo na yata ang ex-boyfriend ko. Sinipa ko ulit siya half a month ago. Sinipa ko ulit siya kalahating buwan na ang nakalipas. Ibinaon lang niya ang kanyang mga paa doon. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari sa harapan ko. Pamilya Chu Hongting yakap ng muli ang ulo nito sa pag-isip. Kailangan kong manatiling malapit sa mga sundalo. Napakatanga ko. Hindi maintindihan ng katabi. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Biglang may tumunog na message mula sa phone. Isang lalaki ang nagpadala ng mensahe sa kanyang pamilya. Wala ka bang pasok ngayon? Pwede ka bang pumunta sa bahay ko sandali sa gabi? Tiningnan ng pamilya ang mensahe. Siya ay galit at isinumpa sa kanyang puso. Sa tingin ko ikaw ang dumarating sa punto sa bawat oras. Kaya ganun ako kamura. Kung sa tingin mo, mensahe pabalik. Umalis ka dito, tanga. Ang tanga ay totoong tao. Sumagot ang galit na si Zhu na ako ang iyong ina. Nag-text pabalik ang nagulat na lalaki. Ngunit hindi nagtagal ay lumabas ang isang mensahe ng system. Ipinadala ang mensahe, ngunit tumanggi ang kalaban na matanggap ang mensaheng ito. Tinanong ng lalaki ang maharlikang pamilya. Sa wakas alam ko na. Napatingin ang valet sa nagulat na anunsyo. Bulalas ng galit ano ang nangyayari. Hinarangan ako ng tadhana. Sinisikap ng Panginoon na pakalmahin ang sarili. Iniisip ko kung kilala ko ang sarili ko at kung kaya ko. May konting pagmamahalan pa rin sa inyong dalawa. Tama. Iniisip ko kung napakaraming tao. Lihim niyang naisip si Liu Dream Road para matuto kay Kim. Inad din ako ng best friend ni Beauty Willow. Sobra na ba? The dreamy scene of sitting in the car of the forest. Natutuwa akong panoorin ang iyong sasakyan. Tanungin kung masyadong malaki ang iyong sasakyan. Hinahangaan kita. Kung mayroon kang napakagandang kotse, maaari kang mag-picnic. Naisip niya sa sarili with his hot sexy figure nakaupo sa auxiliary driver na seat nang hindi ko maiwasang isipin ito. Mabagal na sagot ng telegrapher. Ang mga off-road picnic ay ni-zero din pagkatapos ay dalhin si Nana para sa isang test ride. Ang panaginip ay nauwi sa malalim na pagtatanong. Hindi mo pinapatugtog ang karaniwang kanta. Mahinahong sagot gaya ng dati, ano ang dapat kong sabihin? Nangangarap laban sa baba ng pag-iisip biglang nagtanong. Nakikita mo bang sinasabi ko ito? Ginisyan niya ang kanyang boses na may kaunting mapaglarong. Ini Willow, gusto kong magpakintab. Natawa ako at mahinang hinampas siya sa balikat at sinabing, Lyra, napakapot mo. Makalipas ang 30 minuto at natupad ang pangarap. Magalang nabatiin ng malalim na pagbati. Hello, nandito ako para kunin ang pangalan ko. Consultant ng real estate. Dumating ang librarian upang batiin siya ng mainit. Ako ang iyong tagapayo sa real estate. Tagapamahala ng kopya. Gusto mo bang makita muna ang bahay o ang kontrata? Deep down na masayang sagot, pumirma ng kontrata at makikita natin ang bahay. Sumagot ng ang nakangiting manager. Matapos pirmahan ang kontrata, nakaupo ang librarian sa likod ng sasakyan. Pagmamasid sa Willow sa gilid na upuan, naisip niya ang babaeng ito at tumingin ito sa ibaba. Alam kong hindi ito love relationship. Pero sobrang init ng figure niya. Halika, masyadong malabo ang bahaging iyon. Para makita ang ilay ay dapat ding mabighani na payuko ang librarian sa pag-isip. Mga babaeng may kasamang babae, bakit iba ito?
Ang ganitong uri ng babae ay hindi nangangailangan ng kapangyarihan. Base lang sa mukha. Ang iyong katawan ay maaaring gumawa ng isang tao na nabighani. Magboluntaryong bumili ng bahay para sa kanila. Ginagawa nitong humanga ang mga tao. Sa kasamaang palad wala akong natitirang. Walang ganoong pagkakataon. Ilang sandali pagkatapos ng yese. Sa isang bahay na permanenteng ginagantimpalaan ng system, nagulat akong bumaba ng sasakyan. Ang ganda ng lugar na ito. She goes behind deep in her heart, kahanga-hanga ang buhay ng mga taong may pera. Buti sana dito din ako tumira. Nagsimulang ipakilala ng librarian ko si Theo ang property rights area ng villa na ito ay 610 kasama ang mga karagdagang miyembro. Ang aktwal na lugar ng paggamit ay maaaring umabot sa 2,000 metro. Ito ay semi-tapos pa rin. Malaya kang magdisenyo muli. Malapit pa rin ang pangarap. Malawak talaga. Sa ngayon ang sistema ay umuusbong. Congratulations sa may-ari ng unang bahay sa buhay niya. Isang perpektong buhay. Maliban sa real estate, ang dekorasyon sa bahay ay nangangailangan din ng isang espesyal na estilo. Ang may-ari ay magkakaroon ng 2,000 upang ayusin ito. Laking gulat ko, niloloko mo ba ako? Ang bahay ay higit sa $10 isa 0,000 at $2,000 ay naayos na. Pero umiti ka ng kontento. Sa tingin ko kung ang sistema ay nagsalita, maaari lang akong tumanggap ng mga order. Lumingon ako sa librarian. May alam ka bang mga kumpanya sa pagpapaganda at pagsasaayos ng bahay? Sumagot siya ng, Ginoo. May kilala akong repair company. At ayusin ang senior house sa Tan-Tan. Ang disenyo at reputasyon ay parehong napakahusay. Ipapadala ko sa iyo ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa sandaling makabalik ako. Brooch upang palayasin ang dawa ng kamay. Walang makita ang bahay. Sa ngayon, masaya pa rin si Willow na magsalita ng malalim. Maaari ba akong kumuha ng ilang mga larawan at gumawa ng nye? Sa kaibuturan, siguro. Huwag mo lang ipakita mukha ko. Willow Dream nagsiwalat ng kindat na mapaglarong sagot. Ito ay isang tangke ng asukal tulad mo. Naglakas loob akong mag-post sa internet para sa mga magkasintahan. Pag nanasa ng ibang mga sisiyo, pumunta ako sa driver na seat at nagtanong. Ilang followers mo? Mabilis niyang sinagot ang mahigit 50,000 tanong. Karamihan sa mga tagasunod ay nasa parehong lungsod. Itinagilid ng nangangarap ang kanyang ulo. Karamihan sa kanila ay mula sa parehong lungsod. Bakit? Gusto ng masamang tao na palihim na manood ng mga video sa titi. Ito ay sa akin. Nakangiti akong umupo sa kotse, suot ang seatbelt ko. Mahigit 50,000 katao ang nakakita nito. Nakita ko kung bakit siya tumabi at tumingin sa'yo. Sabi mo hindi ka katulad nila. Maaari lamang nilang makita ang normal na bersyon. Maaari mong panoorin ang espesyal na edisyon. Malalim na tawa. Panoorin ang kanyang pagbabalik. Ipadala sa akin ang iyong account. Mayroon akong isang video na naggalugad sa light bar. Kung gusto mong subukan ito, maaari mo itong subukan. Nagulat ako pero sobrang excited. Nagbukas ka ng light bar. Ipapadala ko sa iyo. Paanda rin ang sasakyan? Mahinahong tanong. Saan pupunta sa Yilin ngayon? Sumagot ang panaginip. Bueno, kung hindi, bakit? Saan mo gustong pumunta? Sagot niya sa mapanuksong boses. Akala ko gusto mong magbating. Makikita sa panaginip ang mukha nito. Ito ay isang magandang panaginip. Hindi kayo magandang bagay. Binibuli ko ang kaibigan ko doon kahapon. Gusto kong makipag-deal sa'yo. Nang marinig ko iyon ay agad na tinapakan ng remote ang preno. Biglang bumagsak ang panaginip. Walang pakialam na sabi ni Tramyuan, ang lakas ng loob mong banggitin kahapon. Parang napakahaba. Hindi man lang kita hiniling na singilin. Kung ganito ang nararamdaman mo kay Chonana, o maaari mo itong gawin sa halip. Sinulyapan siya ng Willow of Dreams sa mahinang boses. Hindi mo ba iniisip? Tumatawa ka sa tiyan mo.
Ang mga babaeng masyadong mabilis magbigay ng kanilang sarili ay magiging napakamura. Hindi pahalagahan ng mga lalaki. Malalim kung mas hindi mo makuha ang iyong sarili, mas magugutom ka. At gagastos pa. Kaya magdesisyon ka. Kailangan kong bumaba ng kaunti araw-araw. Matapos dumaan sa 1,000 paghihirap kaya ko siyang gawin. Alamin kung paano igalang at igalang ang iyong sarili. Pagkabalik sa Yevin, bumaba ako ng sasakyan at mahinang nagsalita. Paalam, magpakailanman. Punta ka sa Yevin namin kung may oras ka. Sabi ng sasakyan sa kotse. Bye-bye Iuliu ay may oras upang pulish magkasama masaya na itaas ang iyong kamay. Hindi ko man lang nakalimutang kumurap. Kakabukas lang ng pinto ng elevator. Nasa harap ni Willow ang manager ng Yevin kasama ang lola ko. Naghihintay sa pinto na seryoso ang mukha. Nangangarap ka sa ginagawa mo. Balita ko lumaktaw ka sa klase mo kaninang umaga. Alam mo ba na ito ay isang paglabag sa kontrata? Isang maliit na daga ang sumagot sa panaginip. Mayroon akong isang maliit na kagyat na bagay na dapat harapin. Saka sinabi ko na kay Miss Chu. I-refund ko ang double niya para sa tuition ngayon. Sumagot si Ming Ie, kahit na pumayag kang ibalik ito ng doble, pero galit pa rin ang mga tao. Hinawakan ko ito para sa'yo. Hindi naiintindihan ng pangarap Lianji iyong pag-iisip bakit ako inistorbo ni Miss Chu. Ngayon ay hinawakan na ako ng 3 kaharian. Ginagamit niya ang kanyang managerial status para punahin ang kanyang sarili pagkatapos ay nagsalita siya tulad ng isang makaranasang tao upang payuhan. Kaya lang gusto kitang lupigin. Ito ay katawa-tawa sa tingin ko. Sa pagdaan niya, sabi niya salamat sa supply manager. Kung wala na, papasok na ako sa trabaho. Sabi ng pulis, malapit na magnegatibo 12 o'clock. May gagawin ka pa ba? O samahan mo akong kumain? Bumalik ang panaginip at sinabi ng boses, no sorry. May diet na ako. At hindi ako kumakain ng pagkain na sobrang init. Sa iyong puso ay may mga larawan ng pag-ibig. Sa tingin ko ako ang pinakamagaling sa Yewege, isang empleyado na pinahahalagahan ng amo. Ano sa tingin mo ang magagawa mo para sa akin? Lumayo ka lang ng 1 oras. Akala ko babae siya. Dapat ay nasa malaking villa ng Thantrop. Laki bakit hindi natin hayaang makasagabal ang basura? Sa opisina ay umusbong ang usapan anong ibig mong sabihin. Ang nabanggit ay graduate student. Nagpaplano na silang mamuhunan sa pasilidad. Ang simula ng paaralan tumango ang sekretarya para kumpirmahin. Ang nagtatanong ay ang sekretarya. Komite ng Unyon ng Kabataang Komunista ng Paaralan kung Tong Bin seryosong tanong niya ulit. Nakipag-ugnayan ka na ba sa kanya? Malaking bagay ito. Agad namang sumagot ang kalihim. Hindi ko pa siya hinihiling na imbitahan siya sa hapunan. Pero hindi pa siya pumayag. Nagtaas ng kilay ang matanda sa seryosong boses. Kung tayo ang tatanggap ng puhunan, mas kailangan mong ipakita ang ugali na kailangan mo. Hindi mo ito basta-basta dahil estudyante ang kausap. Iniyo ko ng sekretarya ang kanyang ulo para aminin ang kanyang pagkakamali. Tama ka, Secretary Kong. Ang kapabayaan ko naman. Personal ko siyang imbitahan sa dorm mamayang hapon. Anong pakiramdam mo? Nagbigay ng tanda si Confucius. Kalmadong sabihin hindi. Hindi pa rin hindi sapat ang paggalang namin sa aming paaralan. Sasamahan kita sa hapon. Gusto kong sumama ka sa sekretarya. Kailangan kong lumabas ka ng personal. Kahit estudyante ako ng school ko. Sobrang hype ba yan? Lumipat ang eksena hanggang 5:05 ng hapon sa dormitoryo nang inilabas ng isang batang lalaki ang kanyang telepono sa kanyang harapan. Mukha salamat 3 matagal na akong nagte-text sa WeChat. Mangyaring tulungan akong makita kung gaano katagal ito. Sinulyapan ko ang mensahe, medyo mababaw. Magandang umaga mula doon. Gusto mo dalhan kita ng almusal? Malamig dito, hindi na kailangan. Isa pang kawili-wiling balita.
Umuulan ngayon. Tandaan na magdala ng payong sa paaralan at matulog ng maayos. Huwag hayaang masyadong malamig ang aircon, takpan ito ng kumot. Gusto mo bang pumunta sa isang lugar ngayong weekend? Paano mo nakikita ang bundok? Hindi ka maganda ngayon. Hindi ba ito malusog kahit saan? Kailangan mo ba akong bumili ng gamot? Ang mga sagot ay walang kinang na mga mensahe na hindi na kailangan. Walang sa oras na yon, iniisip kong magbasa dito, ngunit alam ko lamang ang mga salita. Sa isip ko, ang hari ay. Nag-text ako para makausap. Mahigit 3 taon na at nakatayo pa rin. At gayon pa man ang hari ay lumingon upang magtanong. 3, ano ang pakiramdam mo? Sinasagot niya ang bawat mensahe. Iba ito sa dating tuyong bulaklak. Ito ay tinatawag na isang lukso. Nararamdaman ko na ang pag-unlad ay napaka-steady. Bumangon ka at ibigay sa kanya ang telepono. Sa aking puso ang ilang mga salita ng paghamak, Lord, kung naiintindihan mo talaga. Ano pa ang masasabi ko? Masaya ka. Nakangiting sagot ni Brooch, dapat mahanap mo pa siya. Pakawalan mo siya. Lumingon ang hari upang tingnan ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay husgahan ang isang tagahanga. Sikaw ay isang South Korean. Anong buhok ang naiintindihan niya? 3 dormitoryo namin ito. Ikaw lang ang may pinakamaraming karanasan. Tinusok agad siyang bumalik para tanungin siya. Kamahalan, hindi ako nagkasala sa iyo ngayon. Sa wakas ay yumuko siya para hingin ang kanyang opinyon. At least nagboluntaryo siyang tumugon sa mga mensahe ko. Pumayag siyang lumabas at makipaglaro sa akin ngayong weekend. Baka hindi nila mapatunayan. Ano ang ibig sabihin ng dyablo sa akin? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya 3. Hindi mo alam kung paano ipapaliwanag. Tawa lang ako ng tawa maliban sa pagsasalita. O tama talaga, tuwang-tuwa siya sa narinig niya, napasigaw siya, o ang ganda. Ganon din ang iniisip ng pangatlo. Tapos siguradong totoo. Miss, walang magawa ang tingin niya sa kanyang ina. Nakakatakot magkaroon ng crane. Biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ng hari ang pinto at nagtanong. Sino ang kanyang tiyahin? Kumatok sa pinto ng napakalakas. Kakabukas lang ng pinto. Nag-spray ng pandikit ang emperador, tumingin sa 2 guro sa harap mo. Italian secretary, kung secretary la Guro Sao, bakit lahat pumunta dito? Dahan-dahang tanungin kung narito ang hardin. Sumagot ang hari ng anyayahan ang guro. Sa puso niya naisip niya, o kaaway. 3 sa kanila ang dumating para hanapin siya. Baka may kasalanan siya. Nakikita iyon ng ibang estudyante. Ito ay sa buong lugar upang makipag-usap. Bakit ang layo ng dating ng 2 pinuno sa dormitoryo? Ano bang masama sa paghahanap nito? Nasiraan ako at bumili ng kotse. May manliligaw ako sa labas ng paaralan. Sabihin mo sa akin kung may ginagawa siya. Hindi illegal, biglang may malinaw at magkakaugnay na boses. Naman, kung hindi mo ito kukunin magpakailanman, napakaraming pera. Siguradong may problema. Tanong sa akin ng isang estudyanteng nakarinig niyan. Partikular, kung ano ang nangyayari. May alam ka ba? Sabihin mo na. Ang pagkakataon na magdagdag ng mas maraming asin. Ang pera ng nagsisisi, illicit background, normal para sa mga pinuno na pumunta sa pintuan. Siguro sila ang unang may kontrol. Naghihintay sa pagdating ng mga pulis. Nagalit ang hari nang wala siyang narinig. Malapit sa tinig ng katwiran. Ano bang pinagsasabi ng lalaking ito? Sagot ng may kumpiyansa. May sinabi man ako o wala, ang lahat ay naghihintay na malaman. Gusto kong magseryoso sa iyo habang buhay. Ang 2 ito ay si Secretary Kong at kalihim ng lupon ng paaralan. Bumangon ka at pumunta kay Confucius. Buksan ang mga salita, hello secretary, kung maganda niyang hinarap ang matagal nang nagtitiis na kaklase, ikaw si Confucius ng school board. Libre ka ba ngayong gabi?
Sabay tayong kumain, masayang sagot okay lang ngayong gabi. Nang makuha niya ang kanyang pagsang-ayon, agad siyang natuwa sa pagsasalita. Ipapabook ko agad ang restaurant. Hindi pa masyadong maaga ngayon. Sabay na tayo. Tapos sabihin ito ay isang desenteng bagay tungkol sa mga startup. Kaya pinalibutan ito ng tatlong confusion. Malalim na umaalis. Iyon ang hinahanap ng mga estudyante. Umiwas sila ng tingin, nagdududa sila. Tingnan mo itong tingin ng tatlong tao. Ito ay hindi tulad ng malalim na kontrol. Sa kabaligtaran, kaunti. Ito ay tulad ng pagtanggap ng isang pinuno upang siya sa atin ang gawain. Binuo ng siyempre. Nabalisa siya. Sa palagay ko ito ay upang panatilihin tikom ang iyong ilong. Lahat ay nanonood ng balita. Sa oras ng paglabas hindi mo kailangang takpan ang iyong ulo. Lumabas ang hari sa silid upang marinig ang mga salitang ito. Agad na mag-ambag ng impormasyon, sabihin mo lang na nagsisinungaling ka. Dalawa kalihim, hanapin natin ang ating matanda para imbitahan siya sa hapunan. Hindi ko inaasahan. Nagulat ang estudyanteng katabi. Anong dalawang sekretarya ang aanyayahan sa hapunan magpakailanman si gaano kalaki ang ilong? Ang hari na may mukha na nagbubunga ng panandaliang suntok ng tainga, binuo ni tama yan. Ano ang malaking bagay? Kailangang bumaba ang mga pinuno ng paaralan. Dumating ako para imbitahan siya ng ganyan. Wala siyang masabi. Ang mga curious na estudyanteng si Kia hindi ko maiwasang maramdaman. Sobrang nakakatakot. Hindi na sila magkaklase namin. Inilipat ko ang eksena sa Namken Restaurant. Binuksan ni Confucius ang kanyang mga salita sa harap ng libingan. Ano ang kailangan ng iyong plano? Sabihin mo sa akin, gusto kong lubos na maunawaan ang iyong plano. Kalmado at mahinahong pagsasalita, malaki ang sekretary. Kung gusto mong mamuhunan, dapat mong matugunan ang dalawang kondisyon. Siyempre hindi ito magdudulot ng anumang pinsala. Paano naman ang mga benepisyo ng paaralan? Buong pagmamalaking sinabi ni sekretary kung nawalang tanong. Ituwid natin ito. Upang simulan ang paggawa ng mga kahilingan sa kalihim, gusto ko ng kumpletong otonomiya. Ito rin ang startup base na namumuhunan sa lay. Magkano ang mamuhunan? Ang lahat ng ito ay aking paghatol. Hindi nakialam ang paaralan. Nakinig ang sekretarya at agad na tumalon at sinabing malakas. Anong masasabi mo? Walang ganoong tuntunin. Dapat tumayo si Kongping para paalalahanan, napakatahimik niya. Marahan siyang lumingon at kinausap siya ng malalim. Pasilidad ng pagsisimula ng unibersidad may kaugnayan sa maraming panig. Magtatanong ang kagawaran ng edukasyon. Lahat sa kagustuhan ng mamumuhunan. Ang hirap talagang sabihin. Kahit anong mangyari, kailangang alagaan ito ng paaralan. Ito ay tungkol sa rate ng tagumpay ng mga sinusuportahang mag-aaral. Magsimula ng negosyo but still very thongdong, sabi ni sekretary, walang pera. Ang isang bagay na tulad ng rate ng tagumpay na ito ay mga salita lamang. Walang laman ka. May intindihan mo rin na ikaw ang namamahala sa pasilidad. Ang rate ng tagumpay ay upang makita ang mga mag-aaral na sinusuportahan. Kumita ka ba? Ang perang ipinuhunan mo. Tiyak na umaasa ako na maaari silang kumita ng pera. Ang aming mga kinakailangan ay pareho. Pagkatapos ay tinapos ko ang isang higop ng alak. Puno ng kasiyahan sa puso, akala mo lahat kayo nagsasabi ng totoo. Ang misyon ng sistema, sinabi niya sa akin, na mag-ipon ng kayamanan at katanyagan. At pagkatapos ay dahan-dahang maging isang bilyonaryo. Sigurado kakailanganin mo ng maraming profesional na talento. Pagproseso ng matrix ang industriyang ito, tulungan mo ako pagdating ng oras ng paglabas. Ngayon gamitin ang startup na ito upang subukan ito. Pagpapatibay ng mga direktang relasyon. Ang mas mahalaga ay ang papel ng sistema. Kailangan nila ng malaking halaga. Nis ng opposite sex babae sa labas ng lipunan. Ito ay kasing daling maakit bilang isang batang babae sa kolehiyo. Ang kalidad ng mga babae sa aking paaralan. Ang lungsod ang pinakasikat.
Itinaas niya ang kanyang baso at sinabing, ito ang aking kahilingan. Kailangan kong maghintay para sa iyo na magsagawa ng isang kumperensya kasama ang pinuno ng Ministry ng Edukasyon. Tapos sagutin mo ako. Makakasagot ka ng komportable, Secretary. Habang nag-imbita ng alak pabalik-balik na tapos din ang pagkain sa gabi. Mabilis na umalis ang buong grupo. Habang nakaupo sa kotse pinaalalahanan niya ako na nakatayo ako sa labas. Siya ay lasing at hindi marunong magmaneho. Bawiin mo siya. Bumalik kami. Sumakay ka sa kotse ng Diyos. Naka-seatbelt siya at nagsasalita ng malalim. Napakalaki ng bago mong sasakyan. Sabi niya, sanay na akong magmaneho dati. Gusto kong subukan ang ECU sa pagkakataong ito. Biglang tumunog ang phone. Mabilis kong kinuha ang phone at tinanong kung bakit. Sa kabilang linya ay boses ni ate. Para sa pagpapalit ng CA kaya hindi siya maaaring makatulong sa paglipat bilang naka-schedule. Naintindihan ko ang ngiti. Walang AC maaari kang makipag-ugnayan sa logistics sa iyong sarili. Huwag kang mag-alala. May trabaho pa ako. Hang up muna na curious akong magtanong sa guro. Lilipat ka ba ng bahay? At sinabi niya, tama yan. Lilipat kami sa kwarto bago ang deadline sa loob ng 2 araw. Kaya lumipat na ako sa kapatid ko. Tinanong kita kung kailangan mo ng tulong ko. Medyo nag-aalangan na sabihin na hindi okay. Ang aking kotse ay isang bagong kotse. Ang pagtulong sa iyo na lumipat ay hindi maganda. Mas mabuting tumawag ka ng logistics. Komportableng brats ng ngiti, no wonder ikaw. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang paraan lamang. Ginamit at pagod na ang mga mag-aaral na tumutulong sa mga guro ay ang tamang gawin. Mabilis niyang tinanggihan ang kamay. Huwag mo akong pakialaman, maraming damit ang 2 kong kapatid. Ngunit matyagan niyang hinikayat ang guro. Huwag kang tumanggi, estudyante mo ako. Tulungan ka, ang paglipat ng bahay ay hindi isang problema. Sa wakas ay naunawaan ko at nag-aatubili na pumayag. Ayos lang sa tahimik na boses. Medyo namula siya nang tumingin siya sa ibaba. Hindi nang walang paghuhusga sa aking puso. Payat siya, matalas ang mukha kung babaliwalain mo ang status ng estudyante mula sa pananaw ng isang babae. Ang gwapo niya talaga. Lumipas lang ang pag-isip. Agad siyang nagulat sa mga kamay niyang nakatakip sa bibig na nahihiya, tinulungan niya akong gumalaw ng sobrang bilis. Baka yung bag na binigay ko sa'yo dati. Tama ang panaginip. Gusto ko talagang isipin ang bag na yon. Kapag sinabi mong peke. Ngunit sa kalagayang pinansyal ng depresyon baka totoo. Hindi mo maiwasang lumingon sa hardin. Yung bag na binigay ko sa'yo dati. Naaalala mo ba tumango ka? Pagkatapos ay nag-alinlangan siya ng kaunti at sinabi, huling beses kong sinabi na ito ay isang pekeng. At walang pag-aalinlangan, prangkang sagot niya. Ito ay totoo. Pero hindi naman. Hindi ako kapos sa pera ngayon. Walang kakaiba sa pagbibigay ng gurong gusto ko. Intindihin ang mga hangal. Pero medyo nagsasalita pa ako. Ibig kong sabihin, ibigay ito sa isang guro na iginagalang ko. Iyon lang ang mga salitang biglang naintindihan nila na namumula parami ng parami ang gulo sa puso ko, syempre. Pero hindi pwede sa tingin ko ang agwat ng edad ay isang bagay. Mas mahalaga pa sa relasyon ng 2 tao. Isa kang guro. Siya ay isang estudyante. Tahimik siyang nag-isip ng matagal at saka nagsimulang magsalita. Ngunit mabilis na naputol ang depresyon. Sige guro. Huwag ka nang tumanggi. Kahit hindi ako susuko, maya-maya pa ay lumabas na silang 2 ng sasakyan. Iniisip ko kung uwi ka ba para matulog ngayon. Mahinahong sagot ni Tram, hindi, nandyan ka. Wala nang puwang para sa akin ngayon. Bumalik na ako sa dorm, medyo mahiyain ka kaya tumigil ka dito. Bukas na ako magda-drive pa uwi. Narito ang susi na ito. Lumapit siya sa mukha niya at mahinang sumagot. Guro, nahihiya akong yakapin si mama.
Namumula ang mukha sa isip ko, nagiging matapang ako. Last time kumain ako sa bahay tapos sa office. Naglakas loob akong halikan ang pangit na pangalan na ito. Kaya dali-dali siyang tumalikod at umalis. Pulang-pula pa ang mukha niya, sigaw niya ng malakas, isa kang masamang estudyante. Nang maintindihan ko na alis na ako, nagmamadali niya akong tinawag. Nasa school ka, di ba? Nakalimutan ni Miss Lamdu ang mga bagay sa cave ngayon, maaari mo bang tulungan siyang buksan ang pinto? Darating siya. At ako at ang maliit na lalaki ay masyadong malayo upang gawin ito. Huminahon ka, nakuha ko na. Maya-maya ay pumunta na ako sa coffee shop. Buksan ang pinto para sa mga ordinaryong tao. Medyo nahihiya niyang sabi, patawarin mo ako. May nakalimutan ako. Nandito ang mga laruan ng mga bata noong nakaraan. Hindi na maibabalik, magalang na buksan ang pinto para sa iyo at sabihin hindi. Ito ay isang maliit na bagay. Pagpasok mo sa loob, buksan ang mga ilaw upang gawing madali ang paghahanap ng mga bagay. Madalas siyang pumulot ng mga laruan at bumubulong. Lahat sila ay mga laruan ng matatandang bata. Natapos na silang maglaro at nakalimutan. Isa ito at isa yon. Ang salamin ay nakatayo sa likod na tahimik na nanonood. Pagkatapos ay magsaya sa pagsasalita, walang nagmamadaling hanapin ito. Ilang taon na ang anak mo? Karaniwang naglalagay lang ako ng mga bagay sa aking bulsa. Sumagot lang ng iye at kalahating taong gulang. Medyo makulit, nakatingin ako sa bote ng alak sa kamay mo. Parang nagulat, wine at na Lamdu, madalas kang pumunta sa coffee shop mag-isa para uminom. Hindi niya napansin ang gulat na tingin ng depresyon, patuloy na maghanap ng mga bagay-bagay. Ilang sandali pa lumingalinga siya noon sa cafe at mahinang nagsasalita. Nang matapos akong mag-impake, nakita kong nag-isip ka. Tanungin ang iyong sarili kung bakit hindi ka maaaring umalis. Dati dumaan ako sa isang table. Dahan-dahang hawakan ang mesa at sumagot. Hindi naman imposible. Inaalala lang ang mga nakaraang araw, lagi itong nasa tabi ko, kasama ko araw-araw, at gabi tahimik sa malayo. Sa tingin ko ito ay may kinalaman sa katapangan. Kung hindi, bakit siya umiinom mag-isa dito kaya mapanglaw? Umiti siya at sinabing madalas siyang bumalik. Umiiling siya noon at sinasabing, hindi na ako babalik. Nakikita kong aalis ka. Tawagan ka ulit at magtanong. Miss Lam, if you don't mind, pwede ba akong makipag-inuman sa'yo? Lumingon si Lilin at tinanong ka. Angkop ba ito? Sumagot ang doktor, walang hindi nararapat. Tumanggap ng mga senyales ng bawat isa. Umupo silang dalawa sa malapit na table. Pagkatapos ay kinuha ko ang bote ng alak. Binuhusan lang ng baso ang lahat. Nagsalin ako ng alak at nagtanong. Hindi mapalagay ang puso, family-related yata to, di ba? Madalas akong nagtataka kung bakit alam mo yon. Nagbuhos ng alak sa kanyang baso, sabi niya. Sa totoo lang, alam kong matapang ang asawa mo. Siya ang direktor ng Apatles, tama ba? Narinig ko na ang ginagawa niya. Si Chen na ay empleyado niya noon. Umalis siya dahil sa asawa niya, di ba? Madalas nagulat si Lilin. Sabi ng medyo nalilitong mukha, siguro dati sila. Isang tasa ng tsaa kasama si Lamdu madalas, tapos magkwento muna. Actually, wala naman. Madalas siyang hinaharas ni Dong. Hindi nakatiis si Kores Chen kaya umalis na siya. Karaniwan akong nakahinga ng maluwag ngayon. Mabuti yan. Kung hindi, isa pa ang krimen niya. Humigop siya ng alak at nagsimulang magsalita. Sa katunayan, naghahanda akong hiwalayan siya kamakailan. Marami ring ebidensya tungkol sa kanyang kapakanan. Napanood ko ang ilan sa kanyang mga pag-uusap noong coercive intimidation ng mga nasasakupan. Halika dito, niyakap niya ang ulo niya, sa sakit. 5 taon na raw siyang kasal. Hindi ko talaga inaasahan na ganoon pala siyang klaseng tao. Ngunit isipin mo siya bilang iyong ama. Nagdalawang isip na naman ako. Nag-aalala tungkol sa kung paano kalalago.
Lumaki sa isang solong pamilya. Mayroon bang anumang mga psikolohikal na problema? Mahirap magbigay ng payo sa kanya ngayon. Pagdating sa mga desisyon, maging mapagpasyahan. Ang mga bata ay siyempre mahalaga. Ngunit kung hahayaan natin itong magpatuloy ng ilang sandali, nasa harap mo ang sakit na nararamdaman mo. Lalaki ito kaya kung para sa iyong sarili o para sa iyo. Kailangan mo ring gumawa ng tamang desisyon. Madalas sinasabing naliwanagan. Tama ka. Ito ay may katuturan. Tumingin siya ng malalim sa kanyang isipan. Ngayon ko lang siya nakitang bata at mapagbigay. Now that I think about it, mas mature na siya sa inaakala ko. Nagpapakita pa ito ng espesyal na alindog. Ang lahat ng ito ay mga donasyong bagay. Ang tapang ay hindi tinitigan niya ito habang umiinom sa harapan niya. Huwag mag-atubiling mag-isip sa iyong puso. Ang lumang kasabihan ang mga lalaki ay hindi maaaring tumingin lamang sa kanilang hitsura. Pero sa mga gwapong lalaki, at least mas maganda ang mood. Namumula ang mukha niya sa alak at pagkamahiyain madalas na mahinang binuksan ni Ete Du ang tramtin, salamat, mahinhin niyang sabi, you re welcome. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, madalas siyang tumayo. Tara na. Ang Ehi ay maaaring tumayo at magsalita. Bigla. Siguro dahil madalas hindi sumusunod ang mga lasing na lalaki ni Lamdu. Napalingon siya. At mabilis na tumakbo upang tulungan ang batang babae na may lagnat, mag-ingat ka. Madalas kong itinaas ang mukha ko para tingnan ka. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sabi niya, sorry. Sa puso mo, nagrereklamo ka sa sarili mo. Napakabango nito, biglang nagpepeg si Lamdu isang halik sa pisngi ng bus, ginagawa nitong hindi mo namamalayan na hindi makapag-react. Kapag tapos ka na, ibalik mo ang iyong mga damit. Nakatayo ka dyan. Tumingin sa anino ng likod. I wonder kung hinalikan niya ako. Hindi ba kailangan mong bumaril ng totoong baril? Napakahiya din ng kagubatan dito. Mabilis na naglakad ang guro sa kalsada at tinatapik ang kanyang mukha habang nag-isip malamang hindi pa matino. Ilang taon ko nang tinupad ang aking tungkulin. Hindi kailanman lumampas sa linya. Ang tanging bagay na nasira. Ito ay paglutas lamang ng pangangailangan sa iyong sarili. Kung tutuusin, tungkol din daw sa katapangan. Anong mahinang walang kwentang bagay? Ngunit ano ang ginagawa ng dyablo kanina? So glad na nandito din ako. Kunin ang telepono para kay Tran na aluna na, sarado na ang dormitoryo namin at hindi na kami makakabalik. Pupunta ako sa kung saan ka matutulog ngayong gabi. Lumabas at umupa ng kwarto. Hindi mo kailangang gumastos ng ganoong uri ng pera. Don't worry, wala akong gagawin ngayong gabi, yakapin mo lang. Makalipas ang 20 minuto mabilis na binuksan ni Tran na ang pinto gamit ang kanyang marupok na pajama. Kung titingnan mo ang kasalukuyang sitwasyon, sasabihin mo, Diyos! Gaano karaming alak ang iniinom mo? Nakasandal sa landing door tapos na ang party ng school leader. Mabilis ang kisam deep inside pag-aalala, hayaan mo akong maupo 0 minuto ang nakalipas at maligo. Ipagtitimpla kita ng isang tasa ng tsa. Naglakad lang ng ilang hakbang. Malalim na niyakap si Baren na mula sa likuran, sabi niya, sandali lang, gusto kong yakapin. Nagsisimula ng hindi mapakali ang braso ng lalim. Nakakahiya sabihin na yakap mo lang ito. Sabi ng deep down scoundrel, yakapin mo lang at walang ginagawa nana, alam mo ang aking dignidad. Bumabalik ang mga dating alaala ng ikaw at ako, napaisip ang kisam. Ang unang beses kong niloko ang sarili ko ay uminom ng tubig. Ang pangalawang dahilan ay pagsasanay. This time mas awkward pa ang dahilan. Ang buong bagay ay yakap lang. Masasabi mo ito nang walang ginagawa. Naubusan na siya ng dignidad mo, may dignidad ka. Deep down sa isang inosenteng boses na nagsasabing na nawala ng tiwala sa pagitan namin. Sagot ni Chen na may pulang mukha. Kung sasabihin mo, matulog sa kumot na yon. Kahit magkayakap lang. Maaari mo pa ring hawakan ito ng walang kumot.
Bumaba ang tingin ko sa kanya, nakabaon sa kumot. Hindi ko maiwasang mapangiti, nag-isip ako ng 2 beses bago kahit medyo nag-aatubili. Pero sa tingin ko ay tinanggap na ito ni Nana sa kanyang puso. Hindi ako makapaniwalang lumayo siya. Gayunpaman ang mahabang gabi ng panaginip ay marami pa rin. Pag-isipan mo, the sneezing sound ng malalim make na Kisam bumangon kabahan, pumulupot siya sa kumot na malamig na bumubulong ang lamig, Nana. Nag-aalala akong magtanong kung bakit. Sabi mo sobrang lamig. Nagmamadali siyang bumaba sa kama at sinabing, hayaan mo akong ayusin ito. Parang isda na nakagat. Malalim na yakap ng puting braso ni Chen na, at sinabing hindi na kailangan ng ganoong gulo, niyakap niya ang hubad na sinasa kanyang kandungan gamit ang kanyang katawan. Hubad at sabihin ito sa isang cute na paraan. Hindi na kailangang mag-adjust, nagtakpan kaming dalawa, hindi na malamig. Tapos bigla niya itong inatake mula sa likod. Tahimik ka lang, magtitiis. Napaka-komportable mong ngumiti at sabihin, kita mo. Hindi na malamig. Pagkatapos ng mainit na gabi, kinaumagahan pagkagising. Hindi ko makita ang Kisam. Isang sulat lang ang iniwan ko sa iyo sa cave, ako ang naglaba para sa iyo, ngunit hindi ito tuyo. Kaya binilhan kita ng bagong damit. Almusal sa bapor, kung nagising ka na malamig, buksan mo ito. Natapos kong basahin ang message. Para mainit ang pakiramdam at mag-isip saan ako makakahanap ng ganoong kagandang babae. Sabi mo kailangan mo siyang gantimpalaan. Kailangan mong maghanap ng oras. Bilhan mo siya ng kotse. Biglang tumunog ang phone, ang panaginip ay lumabas sa screen. Na may mainit na katawan at masiglang boses. Mahina kang magsalita. Pagdating mo sa hiwig, kasama kita, hinihintay kita. Mabilis na itabi ang telepono. Ipikit mo ang iyong mga mata sa iyong isipan, kinailangan kong makita ito ng madaling araw. Hindi matalik na kaibigan ni Nana Ese. Hindi ko nakita ang panaginip. Pinindot ko ang 2 malaking bilog na dumpling sa telepono. Nagsasalita sa mapangakit na tono, itabi ang telepono. Bakit natatakot akong halayin ka? Napapikit si Tramyuan sa panaginip ng willow sa puso ko, nagmumura ako. Halatang pinupukaw ako ng babaeng ito.